one is engraved. Okay, so ato nga siyang i-explode. To make type sure lang mo nyo command txt exp. Yan siya. Okay. Text explode. Okay, so click lang na siya, then enter. Nakita niyo na explode na siya. Nag-breakdown na siya into components. Then explode also this one. Okay. So nakita ninyo, dili pa gyud siya isa yang region. Okay. So like the R, no? Daghan ka siya. Napay diri. So next thing ninyo is i-region sa nato na siya. We'll make it to one region. So type region, enter, select the text, select nyo na, make sure na wala yung mabilin. Okay, so naka-region na siya, then enter. Okay. So napagyapon, no? Pero at least naka-region na siya. Do it also in the other part, diri. So region gyapon. Palikog take note ha, kay medyo challenging na ba kayo nila kuan. Okay, then enter. So, ang final step na nyo diri para mag-join, para mag-isa na gid siya. Okay? Inyo rin i-union. So, mag-uni na din ta. Okay, uni. Uni na to na siya. So, 1. Para mawala na ng yung mga like this, no? O pag yun ang isang yung sa S. Okay? Then, enter. So, look at this one. Diba? May isa na gid siya. So, this object, this text is now ready to explode, to extrude. So, do it also in this one, uni Japan. Uni. Enter. Okay. So karon, let's go back to southwest isometric. Ay, nalagpot mo na itong pan. So ito siyang ibalik dira. So you have to make sure na nasulod gid siya kay kung mata-matahon na to, nagkuan yun oh. Wala gid siya na kuan. So gawas siya. So pwede ninyo madto ka sa top view to make sure that your text is inside your board. Okay? Kana siya. Then do it also in the other part. Okay, so na siya sa sulod, no? Inside. Okay. Then next is okay, so this is ato siyang i-extrude ang text. Okay, nakita niyo na extrude ng text. Sherwin. Okay. Then extrude also this one. Okay. So, ang extrusion height, depende na sa inyo ha. Okay lang, basta mulapas lang. Okay na. So, karon, let's do first the emboss. So, ang emboss is dapat naka-protrude siya diha. Okay? Nigawas siya. So, maghimo ta og cutting plane line. So, this line, ato ni siyang i-convert into a surface. So, by the way, before dito mo attempt ani na task, you have to make sure that your settings is naka 3D modeling. So, asam na to na ma-check kung na 3D modeling. So, na-address sa lower part, ang workspace switching niya, i-click lang na siya, click lang din ang 3D modeling.
Kay kung naka sa drafting annotations, ang mga tanan mga commands in 3D modeling di nimo makita. Mga basic commands na imo makita. Ang mga fundamentals na mga pang two-dimensional lang. So you have to make sure that naka sa 3D modeling para maka-access ka ani ng mga tools. Okay? So karon pakita na ko sa inyo unsay difference sa solid ug ang surface. So siyempre surface solid kung atong visual style conceptual sukan gid siya. Dili lang siya pang gid siya kaning kay kung ang surface lang kung i-convert nato ni into surface wala ra siya wire mesh. So naa pud tay tools din na surface dahang klase no naay solid na magamit kag extrude naapoy surface na magamit ka og extrude. So naa siya ilahi na kuan asa mo to extrude ri surface extrude nara kay lahi ang extrude surface inani ang metable surface mura siya kung tanawon nato ning 2D mura siyang neat lang like that. Okay, so inyong buhaton. Okay, so maghimo ta og we will convert this line. I-copy sana ninyo para na kay isa ka para sa imong engrave. Butang dira. This is for your gun. So kopyahon nato na siya daghanon nato kay para dili ta. Okay. So ato sana siyang i-move. We'll place this one in the middle. Okay. So karon kinahanglan nato i-cut ang ato ang text, no? And you have to make sure ang pag-slice nato sa text is depende siya kung unsa imong thickness sa inyong text. So let's say ang thickness nimo sa imong emboss is ano to. So kini siya wala kung mag-ana tagline dili siya mahiwi siya no kay wa siya naka-align. So pwede na to siya kini na lang atong pan. Kini na lang natin move. And then we will offset this one to let's say ang imong thickness is mga 0.1. Ako ra kay 0.1. Offset to 0.01. Kinahanglan lang kabag-on sa imong text, okay? Then i-convert nato ni siya to surface. Extrude nato to surface. Extrude, click extrude. Click this and then equivalent to the height of your this one. Okay, so ang role aning surface kini siya kini atong gibuhat na atong gi-extrude na surface. Ang iyang function na is this will serve as the cutting plane of this text. Okay? So ato ning i-slice ang text para maka-produce ta draw og emboss. So usay command na atong gamiton. So magamit mo og slice. So, type slice, select the text. Okay, na-select na tanan ang text. You have to make sure selected. Yan way mabilin. Okay, select na. Then enter. Then click surface na ro, surface. Ang surface na to is ang katong atong gi-create kanina. I-click na to ning surface kana. Okay, then click both sides, click until tanan text ma-cut. So karon ato na dayang i-delete. So na-notice ninyo na yung nabilin. Okay, so katong surface na itong ibuhat, pwede na nato siya i-delete. Then to look at, oops, anong wa mo yun nakuan? Ayay, mo din ni di ayo, nilubong ni atong kuan. Wa ni align sa ato ang curve.
Amo na itong isa ka problem dala. Okay, balik ta. You have to make sure na naka-align. Sa'yo pa nga to ang pag okay. Muna ito ang kuan ato ta stop view. So ang atong curve is wala na align, no? Look at this one. Munang wala siya ni may napahak. So you have to make sure gyud na ang atuang kuan is naka-align. So ang best thing you're going to do, copy na to ni, palayo na to sa kadyot. So kini atong line dili siya parallel, mo to nalubong dili na side. So you have to make sure na makopy nato ni siya na edge kana siya. So kung tanaw nato ni siya sa southwest isometric, ang atong kinahanglanon kapihon is kini na edge. So karon I will introduce to you the command solid edit. Take note ha. I want to copy the edge. Click nimo edge. Kung saan nimo ang edge, i-copy. So select nimo ang edge, kana siya. Nanduha, enter, then pagawas nimo, na-copy na nimo. Okay? Iwa mo nito no, na-move man din ako to no. Anyway, sige lang. So na-copy na akong edge, go back ta sa top view. Itong mo balik ang ato ang object, ang board. That one. Then kini siya na edge ato ang i-join. Then ato ang i-offset. Ang offset distance is equivalent to the thickness of your emboss. Let's say 0.01. Okay, that one. So, kini atong kinahanglanon. I'm doing it to move this one, pero dili ko mo click. Okay, di ko mo click, o dira na ko ibutang. Okay, you have to make sure align na gid siya. Okay, let's go back to the southwest isometric. Then na natin siya i-extrude. You have to make sure surface mo sa surface. Click. Then, tira taman. Okay, so let's go back to the process. Slice. Select nyo ang text na inyong i-slice. Okay, make sure na selected tanan. Okay, selected. Enter. Click surface. Ang surface inyong i-select is kana. Inyong gibuhat kanina ng inyong gikuan. Then, click both sides. Click lang na siya. Click, 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 click. Nakita ninyo, tanan niyang mga text na is na-slice na. Okay, so mana. Delete na din natin yung gawas. So, sa notice ninyo na ay nabilin na mga text. Kana diya. Excuse sa kanya ta. Kaya yung mga importante. Hello.
Okay, sorry, na interruption na ninawag. Napa mo diha, buhi pa? People, Yes, sir. Yes, yes, okay. sir. Yes, sir. Tingnan mo ba? Yes, Okay. sir. So, muna ni siya. Nakita niyo yung screen. Okay. I-delete na to tong surface na inyong gibuhat. Nanadayan ang inyong emboss. So, tanawan ninyo. Okay. So, para mo fix na po na siya tanan sa inyong board, inyong na din na ninyo. Okay. Lagyan nyo na. So, kung gusto mo na inyong ang mga edges sa inyong text is ma-smoothen, pwede you can apply fillet. Kung saan man, let's say fillet, for example, this edge, F lang. So, let's say 0.001. Gamay lang kaya na smoothen. Gamay na po din po. So, FR 0.01. Puro po 0.01. FR 0.05. Dako agad 0.05. So, pangita lang din mo, basta ma-smoothen lang. 0.01. Dako agad tayo. R.003. 4. Dako na po ng 0.004. FR 0.001. So, depende na sa inyo ang kung sa inyo ang timpla o sa inyo na. Pwede niyo na ma-smoothen ang inyong mga kwan. Like that. Okay, so this is for emboss, no? Look at the kwan. So, ang inyong text is ni follow sa curve sa inyong. Okay? So, ang emboss mo ni siya, ni gawas ang inyong text, no? You have to make sure na upload inyong logo po dira ha. Okay, so next is ang engrave. So, ang engrave is naka-okit siya. So, medyo challenging. You need to process of slicing. Duha ka process of slicing ang inyong kinahanglanon. Okay, so, kinahanglanon dyan po nato ni siya. Katotong git-trace kanina. Kini. Remove na nato ni. Okay, then, karon kay lubong man siya, ato ta sa top view so nakalubong man siya, so i-offset na nato na siya kung unsa iyang kalalumon sa engrave. So, let's say 0.1, 0.01. Okay. So, karon duha ka process, kini siya na line, kini siya muna atong mga surface gamiton. So, inani kalalumon ang atong engrave. So, adto ta sa southwest isometric. So, i-change na to. Take note ha, surface ang atong gamiton, dili solid. Dili ta kagamit. You cannot apply slice kung dili ka sa solid. So, select nimo ni siya, extrude. Extrude na to ni siya. Going up. Okay, then unahon sa nato, then extrude po ta ng line going up. So, unahon sa nato og cut ang text using this surface. Kanina surface ang pinakauna. Okay, so para makuha na nato din na side. Okay, so slice, select text, enter, click surface. Surface ang nahon, kini siya. Keep both sides, click until mahuman tanan o cut. Then delete. So, ang nitabuhan na is naapa siya sa pinakauna. Okay? Pero na-cut na nato siya. Okay, so
tuwa siyang i-delete ang first na okay, inana pa. Then, kung tanaw na to ang likod, daghang kay sobra, daghang kay labit-labit. So, kung i-minus na to na siya tanan, pati kitanawon ang iyong kalalumon is maginana ra. So, ato na po siyang i-slice na po. Slice. Medyo challenging siya kay select yun ninyo ang object tanan ang text. Okay. Make sure na ma-select tanan. Select naman siguro tanan, no? Okay. Then, enter. Click surface. So, ang kato na pong sa sulod. Na surface. Then, click both sides. Click, 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 click. Until ma-process tanan. So, ang inyo na pong i-delete na part is ang likod. Kining mga labit-labit, no? Kana siya nanobra. So, delete na siya. Nakita niyo na-slice yun ang inyong text. Like that. Delete na siya. Ang likod na part na po ang inyong tangtangon. Make sure na dili masilik ang uban, na dili. Okay. Okay. So, kung tanaw na ito ni siya, muna lang yung nabilin. What do you think is the final tool gamiton para maka-engrave ta? Anyone? Hello? Sa final na command para magamit na to, para maka-engrave ta. Subtract, sir. Very good. So, subtract. So, delete sa nato ning kining surface. Subtract na din ta. So, issue. Delete ni siya. Then, ang inyo ding text. Enter. Okay, so nana mo din mo engrave. So, engrave, naka-okit siya. Oh. Nasa nalubong siya. Okay. So, muna ako ang requirements sa inyo ha. You have to make sure sa inyong boats na amoy ingunana. Na-upod mo emboss. Okay. Just like this one. Muna siyang emboss, muna yung engrave. Okay. Then, ang inyong logo should be naka-emboss. Naka-emboss po ang inyong logo. Okay, so questions? Okay. So, nakita ninyo sa inyong kuan na ay mga drawer. Okay? Kining mga inani na kini siya kabalo naman mo ano, mga sawang pagbuhat, ani, mga 3D, extrude na, sweep. Pero na ako'y ipakita sa inyo na command using the shell para mas madali sa inyo ang pag-create og drawer. For example, inyong drawer is yan yung drawer. Okay? Drawer ninyo. Yan yung oops. Careful mo. Surface man ta. Go back to solid. Then use extrude. Okay, for example, muna yung drawer. So, lisod kayo, mag-subtract ta da.
no? Solid pa man ni siya. So how to make this box into a hollow? Yan drawer hollow man gina siya. So first mag-copy sa ta ni no atong i-shell. Nadiri solid shell. Ang shell is equivalent, ang iyang function is like in offset, no? Pero this is used only for 3D. Sa 3D rin yun siya for solid object. So, ang katong offset is for 2D, mga 2D objects. So, select the 3D, then enter. Ngayon siya shell offset distance. So, let's say for example, ang inyong gigamit na board for your drawer is 3/4 inches na marine board. Ang 3/4 inches, 2 meter is pila man? 3/4 inches, 2 meters is 0.0905. So, i-offset ninyo to 0.1905. So, offset to 0.01905. Okay. So, mo na siya 3/4 inch. So, karon tanaw nato na siya. Visual style conceptual. Siyempre, natago man. Pero to prove na nahalo na siya, kung ato na siyang ikat, kung na siyang ikat, kana siya is halo na. Okay, nakita niyo? So, halo na siya. So, saan na to pagbutang og kuan niya, drawer. So, maghimo tag kuan, no? In this size, anaon na to ni siya. So, copy na to ni siya. Or, using the solid edit, I'm going to copy the face. To click face, going to copy, click copy, ang face niya dira. Okay? So, na-copy na nako ang face. Then, offset na ko siya to 3/4 para sa akong drawer. So, i-offset na ko siya to 0.01905. Cannot offset the object. Let's try go to the front view. Right. Okay mo ni siya. I-move sa nako sa side. So, offset 2 points. Okay mo na siya. Hindi siya ma-offset. Ato siyang i-explode. Then, offset. Trim. Or chum. Chum na lang para inana. Okay. Then, join ninyo na. Enter. Then, let's go back to the southwest isometric. Ito muna niya to ang kuan. Okay, then kung i-move, decide natin i-move, ato siyang i-extrude. Pwede rin gyapon na to siyang i-move dito. Diha, muna ito ang drawer dra. Then extrude na to siya equivalent to the size of this one.
Okay. So kung nakita ninyo nanay duha ka object diri. Okay, so inana. Okay, pero wala pa ni siya na open dira, no? So gamitan na to siya og shell. So shell, click, enter, offset distance 0.01905. Okay, 3/4 inch man na itong gamitan. Okay, then cut na to ni siya sa taas. So ito siya siyang i-move. Then mag-cut ta. We'll use rectangle rect. This is word rect. Okay, equivalent to this size. Kuhaan na to siya 3/4 going down. Mag-imuta 0.01905. So dapat going down. Move na to siya going down. Then subtract. Para na natay na. Okay? Then, copy ta ni. No. This is, so ito na po siyang bangagan. So, kini siya na side. Equivalent to this side, no? So, mag-copy tag. Kapiho na po nato ning yung face diri para equivalent dira sa yung hole. So, solid edit. So, dako kay tabang solid edit, no? I'm going to copy the face. Copy. Click the face. Pagawas na to. Then, extrude na to ni. Kining face, extrude na to. Hinana lang. Then, atong i-move dito, padulong. Diya lang taman. Then, subtract. Okay, so nanay bangag yung part like that. So, para ma-realistic na drawer, butangan din mo siya og handle niya dira. Depende sa inyo kung sa inyo ang design sa handle. So, this is X. This is mo handle. Ngita mo design na handle ninyo na mas pinagtanawan. So, sample na niya ako ng handle. Join. Extrude. Okay, so nana. Somewhere like okay, so now you have your drawer. By the way, fixed tani kay usual mostly of the cabinets they are using 3/4 na marine board. So dapat you should know the 3/4 is in meters is 0.01905. So kay mag-check ko sa inyo ang mga component kini siya unit na siya kay pareha isarap na sila. So kung mag-check ko ako man tanawon, oy, okay. So, if you have multiple drawers, simple. I-copy mo na siya.
Uy, naku, anong appeal mo ginang 4. Sa inyong kabinet. Padagan na kag door. Okay, then bubuhat na kag desk ni mo da on top. So just like this one. So ayoko tagayin yung desk na kanang ka square lang ha. I want curve. Look at this one. Iyang ko ano. I-curve din niya. Okay. Pero ang other components kanang inyo mga t-shirt, mga inani sa SketchUp na ninyo nakuhaon. Pero ang katong mga main components sa boats like the table, front desk table, inyong chair, ang inyong construction sa inyong boats, design, should be done in CAD jud dapat. Pero kini mga other components, kini siya, mga t-shirt, di man ninyo nabuhat in CAD, kung mga sapatos, kung depende sa inyong business, dito na ninyo kuhaon sa SketchUp na 3D hardware at 3D, sana siya? 3D warehouse, 3D warehouse. Have you tried uploading mga downloading mga 3D components in SketchUp? Ayun itong maminaw pa nino kasi nangatulog naman sila ng mga karaho dire. Hello people, muna ni siya ang inyong you have questions in making your drawers. Hindi na ako mag-demonstrate kung saan paghimo sa inyong boss because you have your design. So, unya sa isa ko mga assignment sa inyong boss. So, you have to work out first your assignment para next meeting ang inyong katong mobile apps. You have to make sure mahuman na nato ning mobile apps ninyo. Kaning 100 pages napa na sa 90%. So, ang akong ipa-require sa inyo is at least nasa mga 120. Daghan kay na no sa mobile apps, daghan kay na. So, try to think. So, para na mo yung idea pagtanaw mo sa Shopee or Lazada. Okay. Kung naon, if you have 50 items in your business, there are 50 products in your business. So, kana 50 na naka-page, no? So, wapilabot sa mag-check out, wapilabot sa katong mga agreement, no? Kung i-cancel ang orders or na mga terms and conditions, napag yun na. So, dapat inyo yung i-explore yun ninyo ang inyong kapadaghan mo mahimo na mga pages sa mobile apps. Okay, so do you have questions? To start, stop recording, stop presenting. Na-record man ako to? Na, patay, wala na-record. Karon pa na-click, impas. Anyway, kabalo naman mo ato na, mga command. Karon pa na-click. Ay, very good. Kato naka-record, maayo. Sorry. Ay, ito na ko na-click. Na-click naman ako to kanina itong start.